Isang buwan nang lumipas bago nakalimutan ng lahat ang mga nangyari, ang sandali ng kabiguang dumating sa kanila at sa buong bayan. Dahil din sa nangyari ay pinag-utos ng tagapayo ng hari na huwag nang babanggitin ng pangalang Gregory at Michelle, alinsunod sa batas na pinanukala niya sa loob ng palasyo. Ang sino mang sumuway sa bagong batas na ito ay parurusahan ng matindi at ikukulong ito sa ilalim ng kastilyo sa loob ng 30 araw. Kaya naman hanggat maaari ay kinalimutan na ng lahat ang mga nangyari na parang bulang naglaho sa dilim para sa ikabubuti ng kaharian upang mapalayo sila sa anumang kasiraan. Sinusubukang burahin ito sa isipan ng marami sa takot sa batas, maliban sa malalapit na kaibigan ni Gregory na sina Javier at ang mga kabalyero. Naalala pa rin nila ang mga sandali sa tuwing napag-uusapan nila ang nakaraan. Ang nakaraan kung saan masaya silang magkakasama sa isang paglalakbay. Kaya upang ito ay makalimutan, nagpasya si Jericho ng mga so at isama niya ang mga kabalyero para makapag-bonding ulit sila ng walang iniisip na problema. Subalit 5 oras na ang nakakaraan ay wala pa silang anumang nakikitang hayop na pag-ala-gala sa paligid. Kaya naman nagpasya muna silang magpahinga sandali. Habang nagpapahinga ay dinukot ni Eliseo ang kanyang prasko sa loob ng bag niya. Ano to? Sinong uminom ng tubig ko? Bakit wala ng laman? Nakakunot na tanong ni Eliseo, biglang dumighay ng malakas si Kael. Naniniwala akong nasa kanya ang sagot. Nakangiti si Jericho habang nakatingin kay Kael. Sabi mo pwede akong uminom, kaya uminom ako. Katwiran pa ni Kael. Oo, sinabi ko nga pwede kang uminom, pero wala akong sinabi na maaari mong inumin ng bawat huling patak. Inis na ibinato ni Eliseo ang prasko kay Kael. Napangiti tuloy ang mga kabalyero. Nauhaw ako eh. Pasensya na. Paghingi naman ng paumanhin ni Kael. Eto, mukhang meron pang laman itong sakin. Ibinato ni Nicolas ang kanyang prasko kay Eliseo. Ngunit inilup niya ito pabalik at hinihagis kay Ramon na nasa likuran. Nabitin tuloy si Eliseo kaya nagtawanan silang lahat. Sobra nakakatawa. Ani ni Eliseo. Eto, hindi tulad ng mga mangmang na ito, binabahagi ko ang akin sa aking kaibigan. Humakbang palapit si Ramon kay Eliseo, dala ang kanyang prasko. Ngunit biglang itinapon ito kay Javier. Napangiti si Jericho habang tumatawa ang iba. Napawi ang ngiti niya nang makakita siya ng linya ng damit sa mga puno. Shh! Sandali! Senyas ni Haring Jericho. Ano yun? Tanong naman ni Javier. Parang may nakita ko sa mga puno. Doon! Dahan-dahan silang lumapit sa dambana ng druid na sinampayan ng mga piraso ng tela. Ano bang lugar ito? Pagtataka naman ni Ramon. Halatang bahagyang nabalisa si Jericho habang nakatingin sa isang pulang bandila na tumataas sa hampas ng malakas na hangin. Isa itong dambana. Noong panahon ng lumang relihiyon, nagtago sila ng mga dambana na tulad nito upang payapain ang mga hindi mapakali na espiritu. Hindi dapat tayo nandito. Kinakabahang paliwanag ni Javier. Biglang huminto ang hangin. Nakinig sila sa katahimikan ng lugar. Pinagmasdan nila ang mga pulang telang nakasampay sa mga lubid. Hinawakan ni Kael ang balikat ni Javier para takutin siya, kaya napatalon sa gulat si Javier. Nagtawanan ng ibang kabalyero. Hindi ito nakakatawa. Sinabi sa akin ni Tio ang tungkol sa lugar na tulad nito, at ito'y mapanganib na pasukin. Saad ni Javier. Biglang dumaan ang isang malamig na hangin na umusbong nang wala sa oras. Isang uwakang biglang bumulusok sa lupa kaya ang ilan ay napatalon sa gulat, maliban kay Nicolas na napangiti sa reaksyon ng mga kasama niya. Nandyan pa ba ang espiritu mo, Javier? Natatawang pangaasar ni Nicolas. Sa halip na matawa ay mas lalong nabalisa si Javier. Wala nang dahilan para manatili pa tayo. Kailangan na nating umalis. Wika naman ni Jericho. Dahil dito,
Sumunod ang ilan sa kanya maliban kay Eliseo na nanatiling nakatayo sa tabi ng dambana habang paalis sila. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga patak ng tubig. Dahil sa uhaw ay pinuntahan niya ito at nakatagpo siya ng isang balon malapit sa isang puno. Napangiti si Eliseo at uminom ng tubig. Tumingin siya sa balon at nakakita siya ng isang batang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Tumingin siya sa likuran niya pero walang tao. Ilang sandali pa ay nakarinig ng mga taghoy sa hangin sa Eliseo. Mga taghoy na parang nanggagaling pa sa malalim na hukay, sumisigaw ng tulong. Samot-saring mga boses ng babae, matanda at mga batang parang sabay-sabay na nilulunod at pinapahirapan. Dahan-dahang gumapang ang kilabot sa katawan ni Eliseo. Kinuha niya ang espada at dali-dali siyang umalis sa lugar. Ilang oras ang lumipas, nakauwi na rin sa Terraveda ang grupo. Pumasok sila sa armory upang isaoli agad ang mga gamit nilang baluti at sandata. Lumapit si Javier kay Haring Jericho nang mapansing tila nawawala na naman ito sa sarili. Nakita niyang tumititig si Jericho sa kawalan habang hindi niya maalis-alis sa mga kamay ang kanyang bracer. "Ayos ka lang?" tanong pa ni Javier. "Anong ibig mong sabihin ayos lang?" Iritang tanong ni Jericho. Tumingin si Javier sa mga kasama nila na abala sa paglilipat ng mga kagamitan. Bumalik ang tingin niya kay Jericho. "Napakatahimik mo kasi. Hindi ka na umiimik habang pauwi tayo," sagot ni Javier. "Ito ang tinatawag na meditasyon, Javier. Maaari kang mag-isip ng maiinam na bagay upang pagaanin ang iyong sarili. Dapat mong subukan ito minsan." Payo pa ni Jericho. "Javier!" Binato ni Kael ng praska si Javier. "Ano ito?" Pagkasalo ni Javier sa praska. "Asin, ibuhos mo ito ng pabilog sa ilalim ng iyong kama. Sinasabi ko sa iyo, makakatulong ito upang protektahan ka mula sa masasamang espiritu." Payo naman ni Kael na nakangiti. "Talaga? Gumagana ito?" Tanong pa ni Javier. "Siyempre naman. Itinuro sa akin yan noon ng aking lola. At kung hindi uubra, maaari niyong gamitin panluto sa inyong hapunan mamaya." Nakangising biro ni Kael. Natawa naman ang mga kabalyero sa pang-aalaska ni Kael. Maliban kay Eliseo na seryoso lang na nakikinig habang matalim ang tingin. Sobrang nakakatawa!" Napabis mode na sagot ni Javier at umuwi na rin siya. Habang naghahapunan ay tahimik na pinag-usapan ng magtsuhin ang nangyari sa kanilang grupo kanina sa kakahuyan. Masayang ikinuwento rin ni Javier ang kanilang pangangaso, ngunit may partikular siyang lugar na nabanggit sa kwento na ikinagulat na matandang manggagamot. "Nagulat ako na may ganung dambana pa pala na malapit sa Terraveda," sambit ng matanda. "At mukhang ito ay sinumpa. Naramdaman ko ito nung nasa loob na kami ng lugar na iyon. Nakakapangilabot ang presensyang nilalabas ng dambanang iyon. Para bang may madilim itong nakaraan?" Pahayag naman ni Javier. "Tama ka, iho. Kaya dapat ka mag-ingat. Ang lumang relihiyon ay nagtatayo ng mga dambana upang makapagpahinga ang mga kaluluwang pinahirapan. Mga kaluluwa na labis na nasaktan at napinsala sa giyera sa Mahika. Wala silang mahanap na kapayapaan sa kabilang mundo, kaya gumagawa ng mga dambana ang mga ito upang doon sila manatili pansamantala." Paliwanag ni Mang Rigor. "Pero bakit sila nagsasabit ng mga pulang laso at watawat doon?" Pagtataka ni Javier. "Ang mga sinaunang ritual ang nagpapagaling sa lupa upang ang mga kaluluwa ng biktima ay makapagpahinga. Ngunit ang Mahika na nagbubuklod sa lupa ay maselan at madaling mabawi. Kaya ang mga laso at watawat ay nagsisilbing babala." Mahabang lintayan ni Mang Rigor sa pamangkin. "Dapat nalaman na namin ito kanina," wika ni Javier. Medyo nag-alala tuloy ang matanda. "Magtapat ka sa akin, iho. May nahawakan ka ba dun?" Seryosong tanong ni Mang Rigor. "Hindi. Wala no."
Sa tingin ko naman wala. Bakit? Anong mangyayari? Usisa ng binata. Ang sino mang gumagambala sa isang pahingahang lugar na katulad nun ay nanganganib na mapalaya ang isang espiritu. Javier, dapat mong ipangako sa akin na hindi ka nababalik sa lugar na iyon. Maliwanag. Matigas na bilin ng manggagamot bago nito sinandok ang mangkok para humigop ng sabaw. Oh, huwag ka mag-alala. Wala akong balak na bumalik doon. At kahit minsan hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sagot naman ni Javier, kaya napanatag na rin ang kalooban ni Mang Rigor. Marami kasing mga kwento sa nakalipas na mga taon ng Great Purge ang nagsasabing delikado ang manatili sa isang lugar ng Soul Shrine. Dahil pinaniniwalaan na doon mismo sa lugar na iyon ay nahihirapan ng mga kaluluwang nauhuli sa malawakang paglilinis. Matapos silang matuklas ang kasapi ng grupo ng mga druid na nagsasagawa ng salamangka ay dito na sila pinahirapan. Karamihan sa kanila ay sinunog ng buhay at ang iba ay nilunod sa tubig hanggang sila ay mamatay. Doon na rin inilibing ng buhay ang ilan matapos ang brutal na torture upang magsilbing leksyon sa iba. Ngunit ang mga hindi matahimik na kaluluwa ay patuloy pa rin na gumagala sa shrine na iyon para hanapin ang kanilang kapahingahan. Hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin sila ng hustisya para sa kanilang mga kaluluwang pinatay. Mga taong walang habas na pinahirapan at kinilitan ng walang awa. Samantala, mag-isang naghahapunan si Jericho sa lamesa habang wala sa sarili niyang hawak ang isang kutsara sa kanyang plato. Hindi man lang niya ginalaw ang pagkain, wala siyang gana. Palagi siyang ganito sa nakalipas na buwan, nakatingin sa malayo at parang robot na hindi gumagalaw. Hindi rin siya makatulog na maayos, hindi makapagsalita ng tama at madalas ay laging tulala. Binabagabag siya ng konsensya. Nagsisisi siya sa kanyang ginawang pag-abandona sa dalaga. Namimiss niya ito bigla sa tuwing naaalala niya ang masasayang nakaraan nila. Pero minsan ay napapalitan iyon ng pagkamuhi sa tuwing sumasagi naman sa isip niya ang kataksilang ginawa nila. Hindi naglaon ay kumain na rin si Jericho ng mawaglit sa isipan ng dalaga. Mabilis niyang inubos ang pagkain para makapagpahinga na rin siya. Sa kabilang dako, matapos linisin ang espada ay pumanik na si Eliseo sa kama at hinipa ng isang kandilang nakatirik sa mesitang katabi ng kama. Huminga siya sa higaan at pumikit para magpahinga na rin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay nakarinig siya ng ilang mga patak ng tubig. Iminulat niya kaagad ang mga mata at mabilis na iginala ang paningin sa madilim na paligid ng kwarto niya. Sino yan? Tanong ni Eliseo. Nakarinig pa siya ng ilang patak kaya umupo na siya sa kama. Sino nandyan? Bumangon siya sa kama upang hanapin ang pinagmumulan ng patak. Magpakita ka! Sigaw ni Eliseo, ngunit walang sino man ang tumugon. Dahil dito, bumalik siya at umupo sa kama. Ipinilig niya bahagya ang ulo saka humiga ulit. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang mabungaran niyang nakatayo sa gilid ng kanyang kama ang parehong batang nakita niya sa balon. Nabuwal sa kama si Eliseo, dala ang kanyang kumot at napahagulgul sa takot. Hindi siya makatingin sa mga mata ng batang lalaki na namamantalang balat at punong-puno ng tubig ang katawan. Sa hitsura nito ay animoy kakaahon lang nito sa dagat. Mahiwagang dumadaloy sa katawan ng bata ang tubig na hindi man lang malaman kung saan nanggagaling. Para itong may gripo sa katawan na nakasaksak sa kanyang likod. Hindi! Umalingaw-ngaw ang boses ni Eliseo sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Narinig ni Kael ang sigaw ni Eliseo habang pasuray-suray itong naglalakad sa isang madilim na koridor. Nawala ang kalasingan niya sa lakas ng sigaw. Hindi! Hindi ka totoo! Sigaw ni Eliseo
habang walang emosyong nakatitig sa kanya ang bata. Pumasok si Kael sa kwarto para i-check si Eliseo kung ayos lang ba ito, ngunit nagtaka siya nang madatnan niya itong nakabaluktot sa sahig, halatang nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Kael at kinalma ni Eliseo ang sarili. "Anong nangyayari sa'yo?" Pagtataka ni Kael, tumingin si Eliseo sa kama ngunit wala na roon ang bata. Nang tuluyang umupo si Kael sa sahig ay nanlaki ang mga mata ni Eliseo nang makita niya ang bata sa likuran ni Kael. Inilagay bigla ng bata ang isang daliri sa kanyang labi na parang sinasabing wag na siyang ituro nito. Wala naman," sagot agad ni Eliseo. "Sigurado ka?" Nag-aalalang tumingin si Kael kay Eliseo. Napapansin niya ang magkahalong hilakbot at takot sa mukha ng binata. Takot na ngayon niya lang nakita at napansin kay Eliseo. Oo, iinom lang sana ako ng tubig pero natapilok ako bigla sa mesa." Palusot ni Eliseo. Kakaiba yun ah." Sabay tawa ni Kael at tinulungan nitong itayo si Eliseo mula sa sahig. "Galing ako sa bahay inuman kanina. Nabalian ni Ramon ang kami ng kapatiran natin sa isang tumbang preso." Kwento pa ni Kael. Ganun ba? Mukhang masaya nga yun." Pilit nang umiti si Eliseo kay Kael habang nanatiling nakatayo ang batang lalaki sa likuran nito. "Oo nga. Sige na, magpahinga ka na nga. May planong pagsasanay si Jericho bukas. Alam mo kung paano nahihiligan ng hari ang kanyang pagsasanay." Nakangiting tumango si Eliseo. "Magpapahinga na ako ah. Magandang gabi sa iyo, Eliseo." Umalis si Kael at isinara ang pinto. Pagkatapos nito ay galit na nagtungo si Eliseo sa kanyang aparador at hinalungkat niya ang laman nito. Nang mahanap niya ang kailangan niya ay yumuko siya sa ilalim ng kanyang kama at ibinuhos ang asin ng pabilog sa ilalim nito upang protektahan ang sarili sa masamang espiritong gumagambala sa kanya ngayon. Kinabukasan, maagang pumasok si Javier sa trabaho. Naglakad siya sa madilim na kwarto at isa-isa niyang binuksan ang mga kortina sa bintana. Tumagos ang sikat ng araw sa mga bintana, ngunit napailing siya nang masilayan si Jericho na natutulog sa kanyang mesa. Nakalapag ang ulo nito sa tabi ng platong hindi niya naubos kagabi. Lumapit si Javier kay Jericho at hinampas niya ng kamay ang lamesa. Napabaligwas ng bangon si Jericho dahil sa gulat at tumayong namumungay ang mga mata. Sumingkit ang mata nito kay Javier. "Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Kasi naman, tanghaling tapat na pero nakabulaksak ka pa rin sa lamesa." Mataray na paliwanag ni Javier. "Teka, anong oras na ba? Hindi ko na malayan na nakatulog ako." Wika ni Jericho. Sinubukan ni Javier na pigilin ang pagtawa dahil sa pagkain na dumampi sa buong pagmumukha ni Jericho. "Bakit parang natutuwa ka pa dyan? May problema ba?" Masungit na tanong ni Jericho. Wala lang. Bakit dito mo piniling matulog sa mesa? Hindi ka na ba komportable sa kama?" Sinubukan pa rin ni Javier na pigilan ang tawa. "Nakatulog nga ako habang nagbabasa," sagot ni Jericho. Sumulyap si Javier sa mesa. Wala siyang mga libro o dokumento na nakikita. "Ano naman ang binasa mo?" Usisa pa ni Javier habang pinipigilan pa rin ang pagtawa. Napansin ito ni Jericho kaya napatingin din siya sa mesa at nakitang walang anumang libro na nakalapag dito. Umakyat ang tingin niya kay Javier na bahagya ng nakangiti ang muka. "Ako ang hari ng Theraveda. Hindi ko kailangang sumagot sa katulad mo." Mataray na paliwanag ni Haring Jericho. "Naku, umayos ka nga. Halatang nakatulog ka lang sa lamesa eh." Natawa si Javier sa sarili niyang biro. Hindi naman natuwa si Jericho dito at tumaas ang kilay nito. "Hala,
Mukhang binangungot ka. O di kaya binuhat ka ng isang multo kaya sa lamesa ka na nakatulog? Pananakot pa ni Javier. Alam mo, napakatalino mo at nakakatuwa ka. Wala talagang limitasyon niyang katalinuhan mo. Ngayon, pakikuha mo nga ako ng almusal. Sarcastic na utos ni Haring Jericho. Tama, sandali lang. Umalis si Javier para kumuha ng almusal. Napatingin si Jericho sa lamesa. Inilapat niya ang pagkain sa isa pang plato kaya nasilayan niya ang refleksyon sa silver platter at itinaas nito ang mukha para mas matingnan ng mabuti. Tumaas ang dugo niya sa ulo nang makitang balot ng pagkain ng buong pagmumukha niya. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit siya pinagtatawanan ni Javier. Lagot ka sa akin, Javier! Dumagundong ang buong boses ni Jericho sa apat na sulok ng kwarto. Pagsapit ng tanghali, sinamahan ni Jericho ang ilang mga kabalyero sa training grounds upang magsanay. Marami siyang ituturong estilo at mga bagong estratehiya na tiyak na magagamit nila sa pakikipaglaban. Matapos magbihis ng armor ay pumunta na agad si Jericho sa field. Nakatayo sa gitna ng training grounds ang mga kabalyero na may kanya-kanyang hawak na sibat at kalasag. Magpares kayo! Pagtuunan nyo ng pansin ang kasama nyo. Kailangan magkadikit ang mga likod nyo kapag nasa gitna kayo ng laban upang hindi kayo malapitan ng kalaban. Kael, ako ang kasama mo. Wika ni Jericho. Napansin ni Kael ang dumi sa ulo ni Jericho. Ano yung nasa buhok mo? Taka ni Kael. Nilagayan. Huwag nyo nalang pansinin. Baka malintikan pa kayo. Sabat ni Javier. Bakit may nilaga sa buhok mo, kamahalan? Usisa pa ni Nicolas na may hawak na isang sibat. Dahil nagbabasa daw siya kagabi, kaya ayun biglang may sumabit. Segunda muli ni Javier. Tinapunan tuloy ng mga kabalyero si Jericho ng nalilitong tingin. Bumuga ng hangin si Jericho. May gagawin akong pagbabago sa pagsasanay. Sa tingin ko ay kailangan nating subukan ang bagay na ito. Saad ni Jericho na matalim na nakatitig kay Javier. Ilang sandali ang nakalipas, nakatayo si Javier sa training grounds na suot ang helmet ni Jericho at hawak ang isang kalasag. Alanganin siyang umisi kay Jericho habang hawak ang kalasag na nakatapat sa harap ng kanyang muka. Kinuha ni Jericho ang espada at dahan-dahang humakbang papalapit kay Javier. Nanginig sa takot si Javier sa mga pilyong ngiti ni Jericho. Walang habas na pinaghahampas ni Jericho ng espada ang kalasag ni Javier. Napapaatras si Javier sa lakas ng impact ng bitaw ni Jericho na animoy minamasaw ang kalasag. Mukhang gumaganti ito sa mga birong ginawa niya kanina. Kaya heto at binubuhos nito ang lahat ng naipong inis sa kanya. 5 sunod-sunod na mga unday ng espada ang ibinagsak ni Jericho. Hindi maiwasang mapangiwi ng mga kabalyero na nanonood sa kanila na tila sila pa ang nasaktan ng tumiklop ang katawan ni Javier sa malakas na hampas ni Jericho. Ilang tama pa ay nagawang mapaluhod si Javier sa lupa. Alumpihit na sigaw ni Javier nang tumama ang pinakamalakas na atake sa buong buhay niya. Mabilis na tumba si Javier sa lupa nang nakatihaya. Tila nabali ang kasukasuhan niya sa tirang iyon. Tumayo si Javier, hawak ang braso niya. Hindi niya ininda ang sakit at naghanda siya sa susunod na kabalyerong sasalang sa pagsasanay. Niyaya niya si Eliseo na humakbang palapit para mag-umpisa na. Sige na, Eliseo, handa na ako. Wika ni Javier at tinatagan ng sarili sa pagkapit sa kalasag. Sa simula ay mahinahong umuunday ng espada sa Eliseo. Halatang ayaw atakihin ng kaibigan. Nagsimula ito sa mahihinang hampas. Ngunit hindi nagtagal ay nagulat si Javier nang mapansing nag-iba ang tempo ng hampas ni Eliseo. Binanatan siya ng mga taga sa katawan at mga bara-barang atake.
Sunod-sunod na hammer strike ang pinakawalan ni Eliseo kay Javier na animoy leon na nakawala sa hawla. Napansin ito ng mga kabalyero pati na ni Jericho, ngunit hindi nila magawang awatin ito dahil sa mabibilis na hampas at wasiwas nito ng espada. Isang kislap bigla ng galit ang bumalatay sa mukha ni Eliseo at ang sumunod niyang hampas ay nagpabagsak kay Javier sa lupa. Subalit sa halip na tumigil ay nagpatuloy pa rin sa paghampas si Eliseo sa kalasag ni Javier. Gigil na gigil ito at parang gusto nang patayin si Javier. Dito na umaksyon si Jericho. "Eliseo!" Sigaw ni Jericho, ngunit hindi tumigil si Eliseo sa pagtaga kay Javier, kaya nag-alala na si Jericho pati ang mga kabalyero. Nakahiga na sa lupa si Javier habang nakatitig sa mukha ni Eliseo. Masyado madilim na ang aura nito na mistulang sinapian ng 10 demonyo. Grrrr! Gigil na sigaw ni Eliseo at nakahanda ng hampasin sa ulo si Javier. Nahawakan agad ni Jericho ang braso ni Eliseo at napigilan ito sa balak nitong gawin. "Eliseo, tama na. Sa tingin ko sapat na ang pagsasanay mo." Wika ni Jericho. Dito palang nahimasmasan si Eliseo habang nakataas ang mga kamay niya sa ere. Hinihingal niyang ibinaba ang espada at tiningnan si Javier na hinuhubad ang helmet ni Jericho sa ulo nito. "Ayos ka lang naman dyan, di ba, Javier?" Ani ni Jericho. Hindi tumugon si Javier, bagkus napaisip ito ng malalim habang nakatitig kay Eliseo. "Magaling. Sige Javier, ipunin mo na ang mga gamit dito at sa ibang araw na lang natin ito ituloy." Sarkastikong boses ni Haring Jericho. "Huwag ka mag-alala Javier, kami na lang ang magsasauli nito. Halika." Nakangiting tinulungan ni Kael si Javier na makatayo. Matapos nito ay umalis na ang mga kabalyero sa training grounds upang ilagay ang mga sandata at baluti sa weapon armory. Naiwang mag-isa si Javier na tahimik na iniisip pa rin ang nangyari. Malakas ang kutob niyang may kakaibang nangyayari kay Eliseo, ngunit hindi niya lang masiguro kung ano naman ang bagay na ito. Siguradong madadama ni Javier ang sakit ng mga bisig niya bukas. Pang-aalas ka pa ni Ramon habang inaayos niya ang espada sa lalagyan. Tumingin lang ng saglit sa Eliseo at hindi na pinansin ang sinabi ni Ramon. "Nakakabagot ang pagsasanay na ito. Kailan kaya tayo makakita ng totoong aksyon?" Tanong pa ni Kael habang inaayos niya ang mga sibat sa gilid ng dingding. Nag-uusap naman sina Nicolas at Ramon tungkol sa ilang bagay kaya hindi nila napansin na nag-iiba na ang mga kilos ni Eliseo. Nakikita niya kasi ang batang lalaki sa sulok sa pagitan ng dalawa. "Alam mo pala yun?" Tanong ni Nicolas. "Oo, siyempre," sabay tawa ni Ramon. "Nakakabaliw, di ba?" Saad ni Nicolas. Hindi nila namamalayan na nanginginig na sa takot sa Eliseo habang humahakbang pasulong ang batang multo. Dahan-dahan itong naglalakad palapit kay Eliseo habang kumakalat sa sahig ang dalang tubig nito. Nanlamig ang katawan ni Eliseo kaya hindi niya maiwasang magsalita. "Hindi! Wag! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang!" Pigil ni Eliseo sa bata. Napatingin tuloy sa kanya sina Nicolas at Ramon na nagtataka. "Ayos ka lang?" Tanong ni Nicolas. Kita niya ang panginginig ng labi ni Eliseo na halatang takot na takot habang nakatingin sa pagitan nila ni Ramon. Umikot kay Nicolas patungo kay Eliseo ang batang multo at napaatras si Eliseo. "Lubayan mo na ako!" Pagtataboy ni Eliseo sa batang multo habang nanginginig na umaatras hanggang sa mapadikit siya kay Kael na abala sa pag-aayos ng mga sibat. Tinulak siya ni Kael. "Mag-ingat ka nga!" Saway ng lalaki, ngunit hindi huminto si Eliseo sa pag-atras hanggang sa magkainitan na sila. Nagpupumiglas si Eliseo habang nakatitig pa rin sa bata hanggang sa sinuntok ni Kael si Eliseo at natumba sa sahig. "Eliseo!" Tumakbo papalapit si Nicolas kay Eliseo.
Bumaba ang tingin ni Ramon kay Eliseo sa sahig pagkuway muling umakyat kay Kael. Subalit nagkibit balikat lang si Kael sa ginawa niya. Eliseo! Eliseo! Gumising ka! Habang niyuyugyug ni Nicolas ang balikat ni Eliseo na nakatulog sa suntok ni Kael. Ngunit hindi siya nagigising kaya dito na nagsimulang mag-alala ang tatlo. Isinugod nila ang walang malay na binatilyo sa bahay ng manggagamot na kasalukuyan namang gumagawa ng mga herbal sa lamesa. Pagpasok sa bahay ay iniwan kaagad ni Mang Rigor ang kanyang trabaho nang makita ang sitwasyon ni Eliseo. Inutusan niya ang dalawa na dalhin ito sa kanyang mismong kwarto at magpapalit lang siya ng damit. Tumango ang dalawa at dinala kaagad si Eliseo sa silid nito. Hinubad naman ni Mang Rigor ang apron sa katawan niya at dali-dali siyang sumunod sa dalawa para masuri ang kalagayan ni Eliseo. Ilang sandali ang nakalipas, nagkatinginan pa si Kael at Nicolas habang sinusuri ni Mang Rigor si Eliseo sa kama. Gumamit siya ng isang kandila para imulat ang mga mata ni Eliseo. Nagsimulang dumilat si Eliseo nang makasagap ito ng liwanag. Nanlalaki ang kanyang mga mata, ngunit tulalang nakatitig lang sa malayo. Inilapag ni Mang Rigor ang kandila sa mesita. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa dalawang kabalyero na nakatayo sa gilid na may bahid ng pagtataka sa mga itsura. Bakit hindi siya nagsasalita? Pagtatakang tanong ni Nicolas kay Mang Rigor. Hindi ko rin alam. Masyadong kakaiba ito. Ngayon lang ba siya nagkaganito? Balik tanong naman ni Mang Rigor kay Nicolas. Oo, simula nang dalhin namin siya dito. Nagkaganyan na siya. Pahayag ni Nicolas. Para siyang nasisiraan ng bait. Saad naman ni Kael na nakatingin lang kay Eliseo. Kapag gusto ko ang iyong medical na opinyon, Kael, hihilingin ko ito. Sa ngayon, manahimik ka muna, maliwanag. Masungit na utos ni Mang Rigor kaya itinikom na ni Kael ang bibig. Tumingin din si Nicolas kay Kael at umiling. Pwede niyo na akong iwan mag-isa para magamot ang pasyente ko. Dugtong pa ng matanda. Tumingin sila sandali kay Eliseo at nagsimulang umalis, ngunit huminto si Kael. Mas maganda kung hindi na ito malalaman ni Jericho. Ayos lang ba yun, Mang Rigor? Alanganing ngiti ni Kael kay Mang Rigor. At bakit mo naman gustong itago ito kay Jericho? May kalokohan ka bang ginawa? Nakakunot na tanong ni Mang Rigor. Wala naman. Paano ko pa ba sasabihin? Sa Eliseo kasi ay parang wala sa kanyang sarili nitong nakaraan. Kamakailan lang, hindi siya nagsasalita at wala siyang sinasabi kahit ano. Napakatahimik niya. Pero sa palagay ko, galit siya sa pagpapataboy sa kanyang kapatid dito sa Terraveda. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Teorya pa ni Kael. Tama ka. Mahirap nga para sa kanya na makitang mangyari yun kay Michelle. Wika ni Mang Rigor at napaisip ng malalim. Naisip niya baka stress lang si Eliseo dahil sa nangyari sa kapatid niya kaya ito balisa, bugnutin at palaging tahimik sa isang tabi. Pero may isang bagay din na napansin si Mang Rigor sa kilos ni Eliseo. Isang bagay na hindi pa maarok ng kanyang isipan. Ito pa lang ang naging unang kaso na nahawakan niya kaya nahihiwagaan siya sa nangyayari. Subalit natatakot din siyang malaman na may kaugnayan nito sa sagradong dambana na pinaniniwalaan niyang lugar na lubhang mapanganib na puntahan. Huminto rin si Nicolas sa paghakbang matapos marinig ang sinabi ni Kael. Lumingon nito kay Mang Rigor. Hindi namin gustong isipin ni Jericho na hati ang katapatan ni Eliseo. Saad ni Nicolas. Bueno, makakaasa kayong hindi malalaman ng hari ang isang aksidente nangyari sa Terraveda. Nasa inyo ang salita ko. Paniniguro naman ng matanda. Napangiti tuloy si Kael. Salamat, Mang Rigor. Sambit ni Kael. Salamat po. Segunda naman ni Nicolas at lumabas na sila ni Kael ng silid.
Naiwan si Mang Rigor na tahimik na iniisip ang mga habilin ng dalawa. Napailing siya at napatingin kay Eliseo na nanatili pa rin tulala habang nakahigang naka-side view sa kama. Hindi ito umiimik ng mga sandaling pinag-uusapan siya ng tatlo. Eliseo, naririnig mo ba ako? Kumurap ka kung naririnig mo ko. Utos ni Mang Rigor, ngunit hindi kumukurap si Eliseo. Tahimik lang ito na nakahiga na tila wala man lang naririnig sa sinabi ng matanda. Kinuha na lang ni Mang Rigor ang kanyang bag ng gamot sa mesitang katabi ng kama. Bumagsak ang bote sa sahig at gumulong ito sa ilalim ng kama. May nakita si Mang Rigor habang yumuyuko siya para kunin ito. Napansin niya ang isang puting bilog na tila sadyang iginuhit sa sahig. Hinawakan niya ito, inamoy saglit saka tinikman. Nagulat agad si Mang Rigor sa natuklasan. Napatingin siya kay Eliseo na nasa blanko ang isip habang nakatingin pa rin sa malayo. Ngayon ay nakumpirma niya na ang rason kung bakit nagkakaganito si Eliseo ay dahil minumulto ito ngayon ng isang espiritong nagambala nila sa sagradong shrines sa gitna ng kakahuyan. Tumayo si Mang Rigor at umuwi na ng bahay upang makiusap ang pamangkin tungkol dito. Pagsapit ng hapon ay pumasok si Javier sa silid ni Jericho para ayusin ang higaan ni Jericho. Nadatnan niya sa loob na nakaupo si Jericho sa silya habang nakadungaw sa bintana. Gusto mo bang ayusin ko na lang ang kama o sa mesa ka na naman matutulog? Biro ni Javier, ngunit parang hindi siya naririnig ni Jericho. Tungkol ba ito kay Michelle? Saad ni Javier. Malungkot lang na tumingin si Jericho sa ibaba. Tulad mo, palagi rin namin siyang iniisip. Higit sa sino man, ikaw dapat ang nakakaalam nito. Pero hindi kita masisisi ngayon. Wika ni Javier. Pwede ka nang umalis, Javier. Iwan mo na ako mag-isa. Walang ganang utos ni Jericho. Pero Jericho, natahimik agad si Javier. Lumabas ka na! Walang nagawa si Javier kundi umalis sa kwarto at naiwan si Jericho sa malungkot niyang postura habang iniisip ang masasayang alaala nila ni Michelle. Walang oras na hindi siya pinahirapan ng kanyang konsensya sa tuwing naiiwan siyang mag-isa. Parang may mga batong nakadagan sa puso niyang sugatan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kalahating buhay. Nawala ang kanyang sigla at saya sa mga araw na dumadaan sa buhay niya. Kahit pilitin man niyang kalimutan ang lahat ay wala siyang magawa. Talagang pumapasok pa rin sa isipan niya si Michelle. Naiirita siya minsan dahil paulit-ulit na lang itong nangyayari. Ngunit aminin man niya o hindi ay namimiss niya ang dalaga. Namimiss niya ang mga sandaling magkasama sila. Ilang sandali pa ay tumulo na ang mga luha ni Jericho sa mga mata at malungkot na napatingin muli sa bintana.